yun, matuto tayo sa mga mali natin. Kung nagkamali, higa saglit, bangon ulit, try ulit. Ganon. Naalala ko nung empleyado ako. Napaisip ako na 3 kami empleyado. Ako lang yung tapos. Yung 2 nag-aaral. Same na kami nito. Obligasyon ba ng anak ang magulang? Para sa akin parang lahat ng ginagawa mo ngayon, lahat mag-look back ka pa rin sa kanila. Sila pa rin yung babalik at babalikan mo sa uli. Kasi, alam mo na yun, sila ang talaga punot dulo ng lahat So, ayun guys, welcome sa Money Matters Podcast Episode 2. Sa mga di pa nakakapanood ng Episode 1 natin, naka-upload lang yan sa YouTube channel ng Money Matters Podcast. So, yun, pwede nyo yun i-check. Yung Facebook, Instagram, TikTok, ng social media ng Money Matters, meron din. Pwede nyo yun i-check yung mga reels doon, mga video. Yun, guys, welcome sa Episode 2. Kasama pa rin natin si Rai at Grant dito. Yun. Start na tayo. So, yun. Kamusta kayo? Kamusta? Ako, lately, dito, these past weeks, nag-i-explore ako sa pag-edit sa ginagawa ko sa work natin. Yan. May mga sinusubukan akong bago na magpapa-enhance pa sa mga ginagawa ko Nice. So, yun. Kayo, kamusta kayo? Ikaw, Ray, may mga bago abang discovery this last 1 to 3 weeks mo pas? Mga bago abang natutunan? Sa akin, nakita ko yung mga video natin, maganda yung engagement. Kasi may mga okay tayong video, may mga hindi tayo okay na video, syempre. Matik yun. And marami tayong dapat i-improve dun sa first episode natin. Kasi syempre, gusto natin every upload or every day na nangyayari sa buhay natin, gusto natin nag-i-improve tayo. Hindi tayo nag-stay lang sa kung ano lang tayo. Yun lang. Itong mga past 1 to 2 weeks mo, may mga bago ka bang hobby? May mga ginagawa ka ba? Discovery, explore, mga ganon? Ano yung mga bago mo Kung napanood niyo yung unang episode natin nabanggit ko doon na na hindi ako nakapag-gym. So, hindi ako nakapag-gym, tapos wala akong tulog, parang gano'n, nahirapan yung pakiramdam ko kasi alam mo yun, daming kulang sa'yo, gano'n. So, itong mga nakaraan pagkatapos ng podcast natin, yun, nagawa ko na yung goals ko na So, nakapag-gym ka ulit? Nakapag-gym ulit ako, nagigising ulit ako ng maaga, kahit late ako natutulog, safe pa din. Kasi nga, yung blood flow ko is safe na safe kasi goods na goods talaga kasi yung katawan ko. Buti, paano mo na ma-manage yun? Siyempre, sa client ka, sa ginagawa niyo trabaho. Yung oras mo, siyempre, yung tulog mo minsan, umaga na Buti nakapag-gym ka pa. Paano mo yun? Ganito kasi yun, parang pag active yung katawan mo and porsigido ka gumising sa araw-araw, hindi mo iisipin na mapapagod ka sa gagawin mo. Kaya yun yung hinahabol ko nun. Kasi nung hindi ako nakapag-gym, ramdam na ramdam mo yung pagod. Tapos talagang pag humiga ka, yakap talaga sa kama. Parang gano'n na lang yun. Hindi ka natatayo. Tapos rekta tulog na. Yun yung pinagkaiba ng active na yung katawan mo, healthy ka na, healthy rin yung kinakain mo. Yun. Makukuha mo talaga yung momentum mo saka yung pagiging consistent mo sa araw-araw. Tama. So yun, healthy living siya. Gaya niyo, nag-gym. Gumigising na umaga. Ako, di ko nagagawa yun. Bakit? So yun. Nagigising Yun, ikaw, kamusta? May mga bagong opportunity ba? May mga ginagawa ba ngayon na discovery, explore? Meron. May business akong bagong ginagawa ngayon na ina-explore. And ayoko muna sabihin kasi surprise. Meron akong bagong business opportunity na pinasok na need ng investment. And kasi ako ayoko na i-stock yung, if may pera kayo, wag niyo ugaling na i-stock lang yung pera niyo kasi wala lang sa bangko like 0.001% lang kikitain mo kada per annum. Sobrang matatalo kayo ng inflation So ayun, so parang pinapaikot mo talaga yung yes, hindi mo ini-stock lang sa na
parang naiinis ako pag may nakikita kong pera sa bangko ko na nandun lang ang tagal na. Ayoko, gusto ko umiikot siya. Wala akong paki kung matagal pa yung balik niyan. Pero, syempre, bago kayo pumasok sa isang business opportunity, dapat, you're knowledgeable to it. And then, alam mo talaga yung pinapasok mo. Hindi lang na basta pasok ka. Kasi there's a risk. Pero maganda, alam mo yung risk na pinapasok mo. Ayun yung maganda dun. Yun. Ay, So, ayun, may mga tanong ba? Ako magtatanong ako sa'yo, ano yung naging improvement mo itong past few weeks? Simula nung nag-podcast tayo hanggang ngayon. Ano bang mga naramdaman mo pagbabago sa'yo? Ano yung mga bago mo natutunan? Ako sa akin, parang nagkaroon ako ng lalo na nung ako kay Grant, yung sa nagmi-meet kami, parang nagkaroon ako ng vision kahit papaano. Yeah. Meron na akong dati kasi talagang sabay sa Agos lang ako eh. Wala akong plano, wala akong mga ganun, men. Yeah. Talagang, tapos ngayon, kahit papaano nagkakaroon na ako nakakaiwas ako sa mga tambay. Yun, may mga ginagawa na rin kasi, kaya talagang Nice. okay din, kahit papaano. Nice. Sarap marinig Sarap marinig, pare. Ayun, so I have a question sa atin. Anong tingin nyo, ano mas mahirap? Maging empleyado or maging negosyante? Or maging businessman or entrepreneur? Ikaw. Mahirap. Sa akin, mahirap maging empleyado. Naranasan ko maging empleyado na alam mo yun, yung parang 8 to 5. Minsan kami, 12. Na-try ko yung 12 hours. Tapos uuwi ka pa. Diba? Parang nagtrabaho ko sa Imus. Trabaho sa Imus. And asweldo ko lang nun is 350. Mga 350. Ilang oras yun? Ano yun? Simula alas 8 hanggang alas 5. Tapos depende pa sa customer. Pag maraming customer, tuloy-tuloy yun, syempre. Ikaw ba naman, business owner ka, tapos nakikita mo may mga customer pa, di ka pa magsasara. Problema nga lang dun, hindi sapat yung OT. Kahit naman saan kung, ewan ko lang, bakit yung iba natutuwa sa OT? Ganun. Kasi, actually, pagod ka na, tas hindi na sapat yung pera pag mas mahalaga na yung makapagpahinga ka. So, sa akin, dati hindi ko naisip na, hindi ko gusto na maging empleyado talaga. Pero, kailangan mo magtrabaho muna Hindi pwedeng tambay ka muna. So, pinasok ko pagiging empleyado. Pero hindi ako natuwa. Kumbaga hindi ako nag-enjoy. Sa una, siyempre, may matututunan ka bago. Pag nasanay ka, hindi ka matutuwa kasi, yun nga, ganun lang yung sweldo mo, uwi ka pa, biyahe ka pa, kakain ka pa, siyempre, tas pagod ka pa. So, mas maganda maging business-minded, maging business owner kasi kahit umabot ka pa ng 24 oras na nagbi-business, is nasa galaw mo yung pera mo. Kumbaga, etong ginagalaw mo, kumikita ka ng pera. Ganun. Hindi katulad ng magiging empleyado ka, like, lumagpas ka man sa oras, dagdagan ka man ng OT na 100, 150, kulang pa yun. Diba? Parang ganun. Yun, sa akin naman, siyempre, pa lang naman ako, hindi ko naranasan talaga mag-business pa Pero, kay Grant, natututo na ako kahit papaano Sa empleyado, feeling ko naman mahirap siya talaga, parehas. Para sa akin. Kasi marami kang isa-sacrifice, lalo pag magbi-business ka. Yung mindset mo, kailangan mo baguhin, kung paano ka mag-isip, yung mga bad habits mo, babawas-bawasan mo. Tapos sa naman, pag empleyado ka naman, parang yung oras yung kumakain sa'yo dun Parang nauubusan ka ng oras. Tapos biglaan na lang, mapapaisip ka na lang na dito pa rin ako sa ganito, dapat may nasisimulan na ako kahit papaano. Yun yung sa tingin ko. Mahirap naman dalawa. Ayan. Okay. So, sa akin, ang perspective ko dun, mas mahirap maging negosyante. For me, sobrang hirap. Yun yung misconception ng karamihan kasi, pag tinanong mo isang empleyado, sasabihin nila, mas gusto nila maging businessman or entrepreneur. Kasi hawak daw nila yung oras nila. Which is, sa una, hindi. Sa una, hindi talaga. Sa empleyado, 15:30 or katapusan ng buwan, may aabangan kang sweldo.
Pag may business ka, wala. Mm. Wala kang aabangan. Baga di sigurado. Yes, hindi ka sigurado. Hindi ka sigurado dahil, syempre, nakaasa ka sa business mo. Ang maganda lang pag may business ka, sa'yo nakasalala yung business mo. If isagad mo to, magtrabaho ka ng 18 hours, 16 hours, mas malaki yung resulta pwede mo maangat. Oo. Unlike sa pagiging empleyado na Fix lang. fixed lang, 8 to 5, yun lang yung kaya mo isagad. Ang maganda, ang okay din sa pagiging empleyado kasi, galingan mo man o hindi, yung sweldo mo same lang. Galingan mo ngayong araw, sumagad ka ng trabaho, 8 hours, okay lang. Next day, medyo tinatamad ka, saktuhan lang yung galaw mo, average lang. Same pa din yung sahod mo. Unlike sa business, pag tinamad ka sa business, Wala kita. wala kang kikitain. So, ayun yung feeling ko mas mahirap maging negosyante kaysa maging empleyado. Kasi, dahil nga doon sa time na kailangan mong gugulin din as a business owner. Kasi hindi ka pwedeng makampante pag may business ka. Kasi wala kang aabangang pere. Oo. Ganun eh. So, pag tatamad-tamad ka ngayon, wala kang kikitain. So, ayun. Yun yung pinakamahirap sa business. Hindi dahil hawak mo yung oras mo. Siguro, when, naging successful na ka na, like 2 to 3 years siguro, or stable na yung business mo, doon mo na palang mahawakan yung time mo. Pero hindi. Sa una, hindi. Yun yung lagi, tandaan nyo lagi yan na, hindi nyo hawak yung oras nyo pag negosyante, lalo pag nag-i-start na kayo. No. Kayo yung hawak ng business nyo, promise. Kayo. Naalala ko nung empleyado ako. Mm. Napaisip ako na pares 3 kami empleyado. Mm. Ako lang yung tapos. Mm. Yung dalawa nag-aaral. Same lang kami ng sweldo. Mm. Diba? Parang laki ng pinagkaiba ng pagiging empleyado na sabi natin nasa isang company kayo, may mataas na pinag-aralan dyan. Sabi natin may mga magna cum laude. Same lang din. Oo, same lang din kayo ng na iisa lang yung station nyo, ganyan. Pero pag sa business, iba eh. May mga tao na hindi kayang gawin yung ginagawa mo, diskarte. So, Mismo. tama naman din yun na mahirap naman talaga mag-business, siyempre. So, tingin nyo lahat, lahat is built for business. Ano ba, no? Lahat, like, lahat ba ng tao is built for business? Like, pwede ba sila lahat magnegosyo or built talaga sila doon? Or meron talagang pang-empleyado lang tong tao na to? Actually, para sa mindset ko, feeling ko kaya naman ng lahat ng Ng tao. tao maging business. Depende sa sinasamahan, depende sa Mismo. mga knowledge na nakukuha, depende sa environment, syempre. Ganun. Kung yung circle mo nga is puro ganun, matik yun, ganun ka din. Ma-adapt mo Ganun. din no? Oo. Kahit sabihin mo actually pwede nga kahit milyonaryo ka lang, tapos sasama ka sa bilyonaryo. Matik yun, magiging bilyonaryo ka na rin. Kasi makukuha mo yung knowledge na paano nila nakamit yung ganun. Diba? Pero kung yung sinasama mo hindi ganun, same lang kayo ng mindset. So, ikaw, sa'yo, lahat talaga is pwede mag-business talaga. Para sa Depende akin, lang lahat sa pwede. environment. Depende lang talaga sa environment, sa knowledge na ina-absorb nila. Okay. Agree ako dun. Agree Agree ako sa ka dun. sinabi niya. So, tanong ko naman dun, syempre bilang business na rin, syempre pag nagbi-business ka, kailangan mo ng healthy mindset. Oo. Di ba? Kailangan maayos pag-iisip mo. Dapat planado lahat ng galaw mo. Ano ba yung mga bagay na dapat isakripisyo para sa healthy mindset na gusto natin? Okay. So, healthy mindset na gusto natin is, ako muna. I think marami kang kailangan isakripisyo. Kasi, meaning ng healthy mindset, which is hindi mo lang babaguhin yung utak mo, which is yung paano ka gumalaw. Lahat. Kasi, kung tama naman, mag-i-start ka sa mindset kasi dun lahat talaga mag-i-start sa mindset. So, kailangan mo baguhin yun. Kailangan mo baguhin yung galaw mo. Kailangan yung nag-aaral ka. Continuous yung learning mo. Ganon, pag may healthy mindset ka. And then, sobrang matured mo mag-isip. Kung paano mo i-view lahat ng, hindi lang sa business, pero sa buhay din. Ganon. Ganon yung tingin ko pag may healthy mindset ka. And then, isakripisyo, syempre, kailangan mo isakripisyo yung saya. Of course, if binibuild mo yung mindset mo ngayon, kailangan focus ka, lock in ka. Like mag-aaya yung tropa mo, weekdays, alam mo may priorities and boundaries and limitations ka na. Bawal akong umalis ng weekdays. Kasi may tinatapos ako, may work ako, may business akong pinapagana. Kahit yung nga mga weekends. simpleng ganun no? Yes. Yung ika-cancel mo yung kahit mga simpleng saya mo para lang Oo, ganun. mahalagang bagay yan. Oo, sobrang halaga. So kahit tempt na tempt ka na,
Anong susundin ka na namin dyan, ganun. Sabi na tropa, hindi talaga pwede. May ginagawa ako, ganun. Ganun. Alam mo yung limitations, boundaries mo, na hindi ko pwedeng i-cross to kasi nga, maapektuhan yung, ako din mismo, pati yung craft na ginagawa ko. Hindi lang sa business, pero yung craft. Mawawala ka rin sa momentum din kasi. Mawawala ka rin sa momentum eh. Once na, madali kang ayain. Madali kang ayain na alam nila na pag inaya ka nila, andiyan ka lagi. Which is, hindi siya maganda. Hindi talaga siya maganda. Makaka-affect yung doon din sa buong pagkatao mo, and then yung sa mindset mo na binibuild mo. Sa akin, feeling ko sa akin, ang kailangan mong sacrifice is, family. Pagdating sa business. Naniniwala ba kayo sa sinabi ni Ren doon? Na iwan pati pamilya. Kasi, yung mindset niya is, paggawa ng pera business. So, pwede maging hindrance yung family sa pag-build mo ng business. Pero, hindi totally na, iwan talaga. Kasi, parang, kailangan mo mag-set ng boundary sa sarili mo na kailangan mo lang maging makunat kasi totoo. in the future sila din naman yun, parang makikinabang, 'di ba? Kahit naman pagdating ng araw, pag humingi sila sa iyo, may maibibigay ka. Yun yung maganda doon. Pero ang doon, ang pinaka nasa isip ko rin talaga is kung ang family mo is hindi naman pala hingi, marami ka pa rin talagang iiwanan. Marami ka pa rin kailangan i-sacrifice. Love life mo, tropa mo, yung tulad ng sabi niya. Yung mga event na ikasasaya mo. Kasi, mo pupuntahan, no? Kasi kung ang utak mo business na, business pera na, gusto mo maging milyonaryo, yun yung pinaka-goal mo, doon ka nasasaya sa pera. Doon ka na mag-enjoy na ginagawa mo. Ganun. Pag kumikita ka ng pera, bakit ka sumaya? Kasi pinaghirapan mo to. Ang sarap kaya ng anong tawag doon, na kumikita ka ng pera pero hindi goal mo is maraming pera. Ang goal mo is matulungan din yung family mo and yung freedom na gusto mo maabot. Kasi nga, key to happiness is not money, which is freedom. And in order to get freedom, kailangan mo ng money. Which is yun yung totoo. Na hindi yung sinasabi ng iba na kailangan mo hindi mo kailangan ng pera para maging masaya. Yes, hindi mo kailangan. Pero freedom yung pinakamagandang, yung key to happiness. Freedom. In order to have a freedom, syempre, kailangan mo ng money. Hindi ka magkakaroon ng freedom. Wala kang choices, wala kang options kung wala kang pera. Which is, ganun yung freedom kasi. So, yeah. Yun. May tanong. Ikaw, sige. Go. May sinulat ako dito kanina. Sige. Nabanggit mo rin kanina yung inflation. Inflation. Nabanggit mo yung inflation kanina. May alam ka ba sa politics? Yeah. Konti lang. Konti lang. Sino ba? Pero hindi naman sobrang lalim to na isulat ko kanina. Paano makakabuo ng sustainable na negosyo sa gitna ng pabago-bagong ekonomiya? Sustainable na negosyo? Pinaka-sustainable. Na. Kasi pag sinabing sustainable, like, stable siya like may foundation na siya. So, in order to do that, kailangan mo ng maayos din na mindset and yung alam mo yung market na papasukin mo. Kasi kahit sabi mo magbago-bago yung ekonomiya ng Pilipinas or anything, if alam mo yung pinapasok mong business, if alam mo yung market nila, hindi stable ka dun Kasi alam mo yung sales alam mo yung paano kumuha ng customer. Alam mo yun Alam mo yun. Kahit sabi mong pabago-bago, like sabi natin nagmahal yung bigas, or sabi natin may problema sa China, may problema sa ganito. If alam mo yung market na pinasok mo, if alam mo kung paano kumuha ng customer, I think yun yung tamang parang solusyon para magkaroon ng stable business Anong magandang gawin doon pag gano'n? Like parang alam mong nag-iiba yung ekonomiya. Magbababa ka ba ng presyo para makuha mo yung market na gusto mo? Or kailangan mo sumabay sa Okay. Ay, ako hindi Kung ano yung ito if mag-i-start kayo ng business, and may tinayo kayong ito, price nyo na to. Let's say sa libro, nagtayo kayo ng bookshop. Itong price na libro na to, ganito yung price nyo, like let's say 500 pesos. Tapos, may nangyari lang sa Pilipinas na alam mo hindi ka naman maapektuhan. Or naapektuhan ka kahit paano.
binaba mo yung presyo mo ng 450 kasi nagbabaan yung presyo mo. And alam mo naman yung quality ng libro mo is mataas. Hindi mo siya ibababa. Kasi, ayun na yung price mo eh. Ayun na yung price mo eh. Baka nga itaas mo pa siya kasi kung naapektuhan yung ekonomiya, it means mas nagmahal yung cost of supply mo. Pwedeng yun yung mangyari. 'Di ba? Ganun. I think hindi price yung basihan. Hindi mo ka magbababa ng price pag kahit sabihin natin yung ekonomiya naapektuhan ka. No, hindi ganun. Kaya mo ba magbigay ng specific na business sa ngayon? Yung kung ano yung tumatakbo sa ekonomiya ngayon, kaya mo ba magbigay ng small business para sa kanila? Small business. Ano ba ano ba ekonomiya yun? Hindi. Parang, di ba, sa ngayon, Bigyan mo ako ng senaryo. Ano nangyayari sa ekonomiya? Kasi hindi ako updated eh. yung inflation kasi tumataas. So, tumataas yung mga, Bilihin. tumataas yung bilihin. So, kung small business lang itatayo mo, sasabay ka ba dun na ganun din kataas yung presyo mo? Kasi kung syempre if magtatayo ka ng business, ang goal mo is kumita. 'Di ba? Goal mo is kumita. So if wala kasi akong pwedeng hindi ako kaya ko magbigay sa inyo ng ideas sa small business pero ayoko kasi iba-iba kayo ng gusto eh. Iba-iba kayo ng passion. Kasi if magbigay ako ngayon, let's say magtayo ka ng coffee shop or milk tea shop, kahit ano lang, yung sa bahay ka lang, hindi mo siya gusto. Pag may problem dumating, baka gumive up ka lang din. Ganon. Hindi ako pwede magbigay sa inyo na small business na gusto ko or may ideas lang ako. Pwede kayo mag-start ng gusto nyong business. Ang may lang doon, aralin nyo. Okay? Let's say, itong problema na to sa ekonomiya, tumataas yung inflation, paano nyo siya susolusyonan? Ilista nyo, mag-research kayo, aralin nyo. Ganon dapat bago ka mag-start mag-business, aralin nyo muna lahat. Tama. Ganon. Hindi kasi ako pwede magbigay ng business sa inyo, na small business sa inyo. Tapos, hindi nyo pala gusto yung business na yun or wala kayong drive to do it. Kasi maging honest na tayo, pag hindi ka gustong bagay na hindi mo, tas ginagawa mo, eventually gi-give up ka dyan eh. Di ba? Ganon yun. Lalo na pag di mo agad nakitaan ng resulta. Oo. Gi-give up ka dyan. Let's say 2 to 3 months or 5 months, wala kang kinikita, tas patuloy ka lang din. Gi-give up ka dyan. Pustahan tayo. Ganun. So yun, may tanong ako na gusto ko lang din to malaman. Nasabi mo kanina yung market, kailangan alam mo yung market mo. Ano ba yung mga kailangan i-consider sa pag-explore ng bagong market? Mga dapat mong i-consider. Like bagong market sa business? Parang ganun. Magtatayo Bagong ka ng target market mo, ganun. Magtatayo ka ng business, tapos paano mo i-explore yung market mo? Competitors. Hanap ka ng competitors mo. Let's say clothing. If may clothing ka, tapos may hanap ka ng kaparehas mong brand or parehas kayo ng quality or parehas kayo ng style, i-check nyo yung i-check nyo yung paano siya yung gamit ng FB ads kasi makikita mo yun sa Facebook page nila. Ano yung tina-target nila, ganun. Gamitin nyo yung social media, as in, gamitin nyo siya ng maayos. I-check nyo yung FB page nila, paano sila mag-post, paano sila kumuha ng customers, ganun, through website ba or through message ka lang sa page. Ganun. Kung mas okay nga, bumili kayo ng product nila eh. Tapos para i-check nyo yung quality na mas kaya ko talampasan tong ganito. Ganun. True competitors talaga. Yun yung siguro pinakamaganda nyong gawin para ma-check nyo yung market nyo. Kasi sa copywriting, di ba yung inaaral ko na copywriting, nasabi rin yung gano'n about sa market. Parang, ang tawag kasi doon top player analysis. Okay. Parang, bago ka kunyari, bilang copywriter, may business ka na, may kliyente ka, may business na coffee shop. Kumbaga, hanap ka muna sa ibang lugar ng mga may coffee shop na mas mataas yung sales kesa sa Kumbaga, gagayahin mo kung paano sila nag-ooperate. Kasi may results na kasi sila. Ayun yung doon, maganda. Tapos, i-review mo yung mga bad reviews, good reviews, parang talagang i-improve mo. Ganun talaga dapat. I-explore mo, aalamin mo talaga. Ganun. So, yun. Yun pala. So, may question ako sa inyo. Ano yung pinakaayaw nyo na sinasabi sa inyo ng ibang tao? Like, if sinabi sa inyo, hindi naman sa nagagalit kayo, parang hindi nyo siya gusto. Ganon. Ako una. Sige. Yeah. Ako ayaw ko nang sinasabi, hindi naman sa ayaw, pero nakakairita pag sinasabihan kang sinwerte ka lang.
Yun, di ba? Though hindi ko sila Chamba, swerte. Though hindi ko sila masisi kasi nakikita nila sa social media which is results na lang. Yung Oo. syempre nagpo-post tayo ng mga kotse, mga ganon, like mga kinita mo, nagkumakain ka sa mga restaurant na hindi nila makainan kasi inggit sila, ganon. Ganon. So ayun, yun yung pag sinasabihan ka ng swerte, lalo na ako, specifically sa akin, hindi ko sila masisisi kasi nga hindi nila nakita yung process. Yung late nights, tas early mornings, 6 hours, 5 hours lang tulog mo. Kumbaga yung behind the O scene. behind the scenes, hindi nila nakikita yun eh. Kaya medyo na yung nakunot yung ulo ko na, swerte ka lang. Which is hindi maganda kasi yun nga, hindi nila nakita yung process talaga. Yung pinakaumpisa talaga. Yung nakakita lang talaga, which is kayo din, yung mga tropa ko, yung mga kaibigan, yung mga kasama ko. Kayo lang din nakikita. Kaya kayo, di ba, hindi nyo naisip na swerte lang to si Grant. Hindi eh. Kasi alam nyo na, ikaw, lalo ka na. From the start talaga. Proseso talaga dumaan. Proseso talaga na delayed gratification din na yung binili kong nakikita nyo sa social media, hindi ko agad yan binili agad. Ilang taon kong inisip yan bago ko bilhin, di ba? So, ayun. Kayo, anong tingin yung pinakaayaw sa inyo? Sa akin, wala naman. Siguro sila may nasasabi pero di nila sinasabi sa akin. Hindi ko alam eh, wala Hindi. eh. Pag yung tingin mo, hindi naman, may narinig akong ganito sa akin. Siguro kaya medyo na pero wala naman siya sa akin. Ikaw, baka pag may sinabi sa'yo, ano yung tingin mo? Siguro yung parang yung hanggang dito lang ako, ganun. Parang Okay. sasabihan nila na hanggang dyan ka lang. Porket di ako nakapagtuloy ng aral. Parang, kasi may magagawa pa ako. Hindi lang ako hanggang dito. Tama. Ayun, sa akin. Sa akin yung linyang di mo kaya yan. Mhm. Ganon. Negative. Negative. Like, parang di mo kaya yan. Sabihin natin marami nakakakilala sa akin na kala nila video editor lang ako. Kala nila lang ako. Photographer, videographer lang ako. Pero dami ko nang pinasok. Barista. Tama. Nag-networking din ako. Nag-business ako ng sarili ko, ganyan. Yung mga ganong pinagagawa ko, hindi nila nakikita yan. And ngayon naka-enroll ako kasi ngayon sa cybersecurity. Na-enroll ako ng cybersecurity na course. Ganun, libre lang naman, kaya pinasok ko na rin. Kasi binigay lang din ng tita ko. So yung iba, hindi nila makikita yun, lalo na hindi naman talaga ako nagpapakita sa iba. Ganyan. Behind the scene din, no? Yun talaga yung mga behind the scene. Marami nagsasabi na maraming ganong linya na di mo kaya, parang di mo linya tong na to, gagawin mo na to. Baka di mo kaya, ganyan. Sa akin, sobrang flexible ko sa lahat. Tama. Ganon. Which is yun yung maganda kasi. Sobrang dami ko rin gustong gawin. Isipin mo nakapag-gym ako. Isipin mo naaral ko paano mag-gym, paano yung proper na kinakain ko, paano yung... Turuan mo nga kami dyan sa proper na pagkain. Mahirap pag marami kang pera. Mahirap pag marami kang pera. Lahat mabibili mo. Pero yun nga, tawag dito. Saan na ba ako kanina? Umiyak ka. Saan na ba ako kanina? Sa flexible ka. Ayun nga. Kumbaga, marami talaga akong kayang gawin. Yun yung talaga. Sobrang flexible ko sa mga work na hindi kaya ng iba. Which is yun yung maganda. Yun yung maganda talaga. Eto, if hindi kayo pala if empleyado pa lang kayo ngayon, or ganon, empleyado pa lang kayo, or wala pa kayong kapasidad mag-start ng business, absorb and be flexible talaga sa mga ginagawa nyong work. Kunyari, may manager kayo, tapos may business siya. Tanungin niyo siya, huwag kayong mahiya, huwag kayong matakot. Kasi, absorb nyo lang. Kasi hindi naman kayo agad makapag-start ng business eh. Absorb nyo lang yung ginagawa niya. Para, in the long run, pwede nyo siyang gawin sa buhay nyo din. Hindi lang yun i-stack lang kayo. Kung ano yung pinatrabaho sa inyo, yun lang. No. Absorb, mag-explore kayo ng mga bagay. Kahit empleyado kayo, pwede kayong makagawa pa ng ibang bagay. 'Di ba? Na kunyari, yung boss nyo, tanong nyo kung ano yung ginagawa niya.
Kasi eventually, pwede nyo rin gawin yun in the long run din. So, ayun, tama yung sinabi ni Ray na maganda maging flexible kayo kasi makikita ng boss nyo or nung mas nakakataas sa inyo na ito si Grant, ang dami nito. Si Angelo, ang dami nitong alam gawin. Pwede ko itong pagawa sa kanya. Diba? So, advantage nyo yun. Hindi yun parang baka ipagawa pa sa akin to, ganito, hindi ko naman trabaho to. No, hindi ganun. Diba? So, yun, kayo. Pag sinasabihan kayo na hindi nyo kaya nyo yun. Kaya nyo yan. Ako nga, una, hindi ko naman talaga gusto gawin to magsalita dito sa harap. Yeah. Pilita ko lang. Pero kaya na gusto to, pero ginagawa ko pa rin siya kasi nag-i-explore lang din ako. Sinusubukan ko lang din mga bagay na baka Malay mo, di ba? parang kumpiyansa ka na nga, boss. Sinusubukan ko lang din. Yeah. Kumpiyansa ka na, boss. Ano yan, men? Ito, may tanong ako to. Galing to kay Coach Melo. This is my mentor, si Coach Melo. Shoutout, Coach Melo. Shoutout sa'yo, Coach. Nagbigay siya sa akin ng tanong. What makes you unique as a Gen Z? Bakit sila makikinig sa atin? Siguro kasi mas may alam tayo sa kumbaga sa social media kung paano tumatakbo yung social media ngayon. Tama. Mas gamay natin kaysa sa mga di ba? Normal na Gen Z. Kumbaga mas kapa natin talaga yung platform na social media. Kapa nila in a bad way siguro. Puro sila scroll, no? Hindi nila alam yung good way, positive way, or magandang way ng social media. Para sa akin yun yung nagpa-unique sa atin. Kumbaga mas may alam tayo sa ganito. Mas kaya natin i-maximize kung paano gamitin yung internet. Sa akin, paano tayo naging mas unique sa kanila, sa iba? Yun nga. Hindi, ikaw lang yung tanong. Unique, bakit sila may kinig sa'yo mismo? Paano ka naging unique? Si Angelo, mas gamay niya yung social media. Sa akin din, yung sinabi niya, ganun din sana sasabihin ko, na sa social media nga, ay parang mas kaya natin umabsorb ng mas maraming knowledge kumpara dun sa iba, sabihin natin sa mga mas nakakatanda sa atin. Kasi sila, bumabase sila sa experience nila. Kung itong Sila si pabalik na ako. Oo. Sila yun. Pabalik ka pa lang, Diba? Iba yung Facebook nila. Yung mga marami ka pa daw kakainin bigas, mga ganun. Sila yun. Like, parang, sa atin kasi kaya natin matuto pa. Yun. Yung sa kanila kasi, yung time nila siguro. Hindi ko naman, wag nyo lang sana i-take negative. Pero yung kanila kasi, bumase na kasi sila sa naging experience nila. Sabihin natin ginawa nila yung ginagawa natin ngayon. Tapos, negative result yung nakuha nila. Akala nila ganun din yung sa atin. Akala nila ganun din yung pwede mangyari sa atin. So, sa atin kasi, mas na-explore natin yung social media, mas marami tayong makukuhang knowledge, mas marami tayong napapakinggan, napapanood, na itong mga maling nagawa nila is pwede nating hindi sundin. Pwede nating baguhin, pwede nating Learn. Yun yung magiging unique sa akin na kaya kong ma-absorb ng knowledge ng mga iba na nagkaroon na ng mistake sa buhay or sa business. Okay. So sa akin, bababa ko ito, medyo malupit eh. Sige. Bitaw mo yan, ibitaw mo. Ito sa akin, yung utak ko ngayon, sobrang dami kong kaedad o mas matanda pa sa akin na ibang-iba yung mindset ko. Though hindi ako nagmamayabang kung anong meron akong mindset ngayon. Pero dito kasi nag-start lahat kung ano yung meron ako ngayon. Dito nag-start lahat yan. Kung paano ko pina-improve yung mindset ko, paano ko in-enhance to. Kaya ito yung iba sa akin, na iba yung mindset ko, iba ako tumingin sa tao, iba akong gumalaw, iba ako humawak ng pera, iba ako mag-start ng business. Unlike sa mga kaedad ko or sa mas matanda sa atin. Kasi kung mas bata naman kayo sa akin, yun yung maganda na makinig kayo sa amin. Hindi kayo makinig, wala akong pake. Choice nyo naman yan eh. Yan yung maganda sa social media. Pipiliin nyo yung papakinggan nyo. Okay? Ganon. Ito talaga yung pinakaiba sa akin, yung mindset ko. Kasi nga, like I said, iba ako mag-isip, iba ako tumingin. Hindi ko sinasabing perfect ako, hindi ko sinasabing kalinya ko yung mga magagaling na negosyante or yung mga kilalang social media influencer. Hindi. Nag-start rin sila sa ganito. And confident lang ako na sabihin na iba yung mindset ko sa inyo, sa mga ibang
nanonood na mga basher namin. May basher namin. Ayun, so Galing. So ito, may tanong ako. go. Magmula to kay Kuya Moy Richmond na nasa likod ng camera. Itong tanong na to. Magaling ka. Paano mo matutulungan yung mga tao na gumagawa ng paulit-ulit na bad decisions? Anong pwede nyong mahambag sa nila? Bad decisions. Kasi parang imposible naman kasi ulit-ulitin mo pa kung Oo. pangit naman talaga resulta. Ako, ganito. Pag na may ginawa kayong bad decision or mistakes, let's say mistakes, wag muna kayo ulit gumawa, wag kayo agad mag-decision agad or i-try agad. Umiga lang kayo, kunyari, natumba kayo, na-knockout kayo, higa muna kayo. Kaya nga sa boxing may 10 seconds eh. Papahinga mo yung 1 to 8 seconds or 1 to 9 seconds eh. Mag-isip muna kayo, mag-reflect kayo, ano yung ginawa kong mali? Ano yung ginawa kong mali para malaman nyo yung pwedeng solusyon para next time alam nyo na. Kasi hindi naman tayo perfect eh. Na sabihin natin na matuto tayo sa mali ng iba. Hindi, to be honest, hindi naman natin ma-apply agad yun eh. Hindi natin agad ma-apply yun. Magkakamali ka, hindi ka perfectong tao, hindi ka Diyos, okay? Pero ang maganda dun, pag nagkamali ka, huwag ka agad sumubok agad, huwag ka agad mag-try agad. Higa ka muna, reflect ka muna, ano yung ginawa ko. Figure out mo muna kung ano yung ginawa mong mali, bakit ako nagkaganto, ano yung desisyon. Tapos, dun mo na gawan ng solusyon na next, try ka ulit. Next, hindi ko na gagawin tong mali na to. Okay lang naman magkamali, pero dapat yung mali mo, iba-iba yung mali mo. Like, hindi kunyari, nagkamali ka, mali yung pag-handle mo ng pera sa business. Bumagsak, nalugi. Next na naman, ganun ulit yung problema mo. Mali yung handle, nalugi. Ganun. Ang isipin nyo, ano yung ginagawa kong mali? Bakit nagkakaproblema ako sa pag-handle ng pera? Kasi may sales kayo, let's say may sales naman kayo, okay naman, may customer kayo, pero paulit-ulit na nalulugi ka dahil mali yung pag-handle mo ng pera. Diba? May problem sa sa finances mo. May problem sa paglagay mo sa mga, let's say, sa sheet. Nilalagay mo doon. Mali na naman yung ini-input mo o kaya mali yung ginagastos mo sa supply. Ganun, kaya ka nalulugi. Yun. Figure out nyo muna. Higa muna kayo dyan. Knockout muna kayo. Higa muna kayo. Isipin nyo muna. Reflect talaga muna. Hindi subok agad ng subok. Isipin nyo muna yung ginawa nyong mali. Ako, ayoko tusan yung ganun tao. Sabihin ayoko tusan. Utusan? Oo. Bakit? Kasi, di ba, paano ko ma-motivate yung taong paulit-ulit na gumagawa ng bad decision? Ayokong sabihan siya na, wag mo tong gawin. Tama. Ganun. Kasi, decision niya yun. Ngayon, yung decision niya na paggagawa ng maling decision is nasa kanya yun. Ganun. Parang, pinakamaganda ko na lang siguro masasabi sa kanya is kailangan niya mag-restart, rework sa refocus. Parang gano'n. Na kailangan mong i-analyze kung ano ba yung mga mali mong ginawa. Yun. Hindi ko siya uutusan na ganito gawin mo. Kumbaga, ang lang sa akin, kailangan mong maisip kung ano ba yung mga ginawa mo. Realization niya mismo na. Kailangan mong mag-realize ng mali mong ginawa. Yun. Ayun, take ownership din. Sa lahat ng Responsibility. ginagawa nyo. Kayo at kayo lang din yan, good or bad. Don't blame. Kayo ang yan. Paigaya. Diyan ka lang. Huwag mo sabahin, pare. Ito, kay Coach Melo ulit to. As a Gen Z, anong definition nyo ng success? Wala? Ako muna. Sige, ikaw muna. Definition ng success. Yes. Anong Kasi definition iba-iba sa tayo ng definition ng success eh. Paano bang definition? Like, ikaw, ano mo, pag masasabi mong successful ka na, ganun. Or definition mo ng success. Kasi, ang success kasi iba-iba eh. Oo. Let's say si Angelo, successful na siya if natulungan niya yung parents niya and stable na siya. Ako, yung success ko para sa akin, if yung mga nakapaligid sa akin, kahit mga tropa ko lang, talagang umaangat lahat. Tapos stable kami lahat. Yun yung definition ng success. Sige, ikaw muna. Sa akin yung parang success, definition ko sa kanya. Pag sa akin pag nag-i-improve ako, pag may nakikita ako, para sa akin success yun eh. Okay. Na kahit
ano lang yan, little steps. May bago akong natututunan. Basta nag-i-improve ako bilang anyong tao. Yun, para sa akin, success yun. Ganun Success yung yan. success. Sa akin naman, ang definition ko ng success, yes, may sarili akong success, pero pag masasabi kong successful na ako, if yung mga taong nakapaligid sa akin, yung mga kasama kong nagutom, kasama kong naghihirap simula, is naaangat ko na sila, is umaangat kami pare-parehas. Tapos yung family ko, okay na din. Talagang wala na kami may freedom na kami pare-parehas. Hindi lang ako yung may freedom. Pati kami, pati yung mga tao na sa paligid ko may freedom. Yun yung definition sa akin ng success. Parang mas malalim pa sa akin na ganun. Sa akin, pag naging masaya ako. Masaya ka na. Oo. So, paano ka magiging masaya? Ngayon, masaya ako, actually. Kasi nga, dahil sa Tingin good na masaya. habit ko. Sa mga hobby ko, syempre. Okay. Sa mga ginagawa ko sa araw-araw. Kasi masaya naman talaga siya. Pag sabi ko nga kanina, nakapag-gym ako. Maganda yung flow ko sa buong araw ko. So, yun. Kumbaga, para sa akin, successful na ako dun na nagawa ko yung goal ko nung episode 1. Which Na is hindi ko good pa thing. nagagawa, di ba? Hindi ko pa nagagawa nung episode 1. Kaya Nagawa ko si ngayon. Rai. Yung Maganda goal yun. niya, naabot niya. So, Short-term sana goals. next episode 3 may May bago akong naman. na-achieve, di ba? Ganun. So, yun. So, may tanong ako dito na Go. balik ulit tayo sa mula ulit to kay Kuya Moy Richmond. Yo, shoutout sa'yo, pagaling ka. Shoutout. Sa likod ng camera ngayon talaga. Siyempre, ikaw, bilang sa tatanong ko sa ito, anong pwede mong gawin para maging knowledgeable ka sa finance at masiguro ang mas magandang inabukasan? Bilang siyempre, ikaw, kahit paano may amount of money ka na. Finance lang. Sige. Paano mo i-handle yung money? Ganun. Aralin mo. Aralin mo talaga. Kailangan mo aralin Pwede yan. mo ba i-breakdown kung Paano ano yung mga specific na way para kahit paano bukod sa mindset, ano yung dapat nilang gawin? siguro improve niyo yung psychology of yung psychology wallet. Yung psychology wallet is ikaw parang napag-usapan natin na yung goals mo is 100k. Magkaroon ka lang stable ka na. Ako hindi. Which is mas malaki yung psychological wallet ko. Yung psychological wallet din, yung sa spending nyo. Spending habits nyo. Isa din yun. If kumikita ka na ng 100k, for you, malaki na yun. Tapos feeling mo, yung 80k kaya mong gastusin, 20k save mo. Sa akin, hindi pwedeng ganun. Kasi in-improve ko yung mindset ko na 60% lang doon, 40% lang pwede kong gastusin doon. Tapos 60% balik sa business or save. Ganun. So, improve nyo yung psychological wallet nyo. Pataasin nyo siya, hindi lang doon sa amount na gusto nyo. Ganun. If dati, ang tingin ko sa 100k, sobrang laki na. Feeling ko pag nakahawa ako nun, parang mayaman na ako. Successful na ako ngayon. Ngayon hindi. Parang lang siya. Hindi ko sinasabing barya lang siya. Malaking pera pa din yun. Pero, alam mo yun, saglit mo lang ito mauubos. Ganun. Sa 30 minutes lang kaya ko ubusin to. Ganun. Spending habits din, aralin nyo din yun. Sobrang libre ng internet ngayon, guys. Sulitin nyo internet. Hindi kasi ako pwedeng maglagay ngayon yung finances, paano improve finances. Pwede kayo magbasa ng libro. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo yung buong ng libro. Ito kay Chinkitan. Basahin nyo to. Sobrang solid na ito. Shoutout sa'yo si Chinkitan, baka naman. Bilhin nyo to. Magkano lang to, guys? Promise. Magkano lang to? Nasa 300 lang to. 3 libro na. Tapos meron pang... Alkansya. Alkansya. Tapos meron pa silang Alkansya yan? may diary pa sila na ililista mo yung mga sinave mo doon. Sobrang laking tulong nito. Makapag-improve kayo ng finances nyo. Para kayo binabantayan ni Chinkitan dyan, ni Sir Chinkitan dyan. Ganon. So, ayun lang. Para mapag-improve ka din. Wala, sabi niya na lang. Hindi, para sa kanya talaga yung tanong. Para sa Ikaw, akin. may tanong ka ba dyan? Meron ako dito. Naisip. Huwag ka magalit. Sir Chinkitan. Maganda rin tanong sa business. Kung paano mo malalaman kung oras na para isara or baguhin yung negosyo mo? So, ako na naman. Sige. May malaki kang business eh. Wala akong malaking business. Trabahador ako. Dayon. So, paano malalaman pag Kung kailangan mo na isara yung, kunyari, kung kailangan mo nang isara? isarado yung business If mo wala ka na nang kasi kinikita. palugi na or
kung kailan mo babaguhin, innovate yung Okay. business na meron ka. If wala ka ng sales, ganun. Kasi sales is bloodline ng business eh. Possible ba yun? Alin? Na mawalan ka ng sales? Oo. Eto, ganito. If kinikita nyo, sobrang late na, bukod doon sa ginagastos ng business expense nyo, kailangan nyo na isara yun. Or, pwede naman kayo magbigay ng, like, ultimatum sa business nyo na, ayusin ko to ng 1 month. Pag wala pa din, sara nyo na. Kasi kailangan nyo lunukin yung pride nyo pag may business kayo. Kasi mostly ng mga business owners, takot isara yung business nila kasi sasabihin din ng ibang tao. Alam mo, sasabihin nila na, ayan, di kasi kayo, ayan, business ka kasi imbis na nagstay ka na lang sa trabaho mo. Ganon. Ayun yung kinakatakot ng iba. Kasi dadating sa point na lalo na pag mag-start kayo ng business, malulugi kayo. Hindi lang, yes, sabihin natin kumikita ka ng malakas, pero may problem na dyan na kailangan mo talaga isara yung business mo. And kailangan mo tanggapin yun. Okay? Pride lang kalaban nyo dyan eh. Pag magsasara ka ng business. Pag business owner ka, alam mo sa sarili mo na nilalugi ka na eh. Alam mo yun sa sarili mo, alam mo yun. And alam mo rin sa sarili mo na gusto mo na siya isara, kaso ayaw mo siya isara dahil nga sa pride na sasabihin ng ibang tao or natatakot ka kasi nga first time mo mag-business, okay naman siya nung mga unang taon, bakit nagkaganto? Ganun. So, pride, ayun lang. Doon malalaman niyo yan. Pag business owner kayo, malalaman niyo kung kailan na isara talaga yan o kaya nalulugi kayo. Yun. Ikaw, anong masasabi mo? Ano? Doon sa tanong niya. Like parang kung magkaka-business ka, kailan? Kailan mo sasara? Di pa nag-i-start, sinara na. Wala mo. Kasi, kunyari, mag-business ka, tapos nararamdaman mo na medyo palugi. Sasara mo ba? Or Lalaban mo pa. lalaban mo? Or mag-innovate ka sa mga products mo? Or what? Siguro kung hindi ko na talaga alam yung gagawin ko, hindi na. Parang, yun nga, sabi niya kanina, step back, i-figure out ko muna lahat. Parang, aalamin ko muna kung saan ba nagkulan. Step back. Yun, aalamin ko muna lahat kung anong naging problema. Okay. Ito medyo controversial. Obligasyon ba ng anak ang magulang? Nakita ko tayo Chichester. Shoutout sa'yo, boss Chichester. Para sa akin, Obligasyon ng Anak anak ang ang magulang. magulang. Bakit? Parang, para sa akin parang lahat ng ginagawa mo ngayon, dapat mag-look back ka pa rin sa kanila. Sila pa rin yung babalik at babalikan mo sa uli. Kasi, alam mo na yun, sila ang talaga punot dulo ng lahat eh. Pero, depende siguro sa mga sitwasyon yung iba talaga. Sobrang lala ng mga Magulang nila. Yung mga, yun para sa Sa akin, hindi. 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 Kasi yun nga, sa may mga situation. Pero, eto, utang na loob nyo na lang din eh. Utang na loob nyo na lang din sa magulang nyo. Eto, wala ako sa posisyon ko na to kung wala yung magulang ko. Like, supportive talaga sila sa akin. Kahit hindi nila alam yung ginagawa ko, go lang, support. Hindi. So, pa rin? Kasi may mga sitwasyon talaga na hindi natin pwedeng sabihin na obligasyon mo to. Hindi, Kaya hindi ko pwedeng sabihin na oo, na kahit hindi mo na kilala magulang mo, obligasyon mo pa din sila. Hindi. Siguro, hindi talaga, pero if yung maayos yung magulang nyo, binibigyan kayo ng bahay, binibigyan kayo ng pinag-aaral kayo, pinapakain kayo, tanawin nyo na lang ng utang loob. Kagaya nga nasabi ko, wala ako sa posisyon ko ngayon. Iba yung, wala siguro, tambay siguro ako ngayon, wala akong kwentang tao pag wala yung magulang ko. So, sobrang laking tulong nila sa akin, sobrang supportive nila. Actually, kahit di nila alam yung ginagawa ko, late na lang nila nalaman na ganun, na ganito na. Kasi hindi nila alam talaga, sinusuportan lang nila ako na, sige, gawin mo yan, ganun. So, mag lang kayo ng utang na loob. Ang sarap kaya sa feeling na i-retire mo yung parents mo, tapos buhay pa sila, andyan pa sila, na ipagmamalay ka nila, bigay ng anak ko to, pinatravel ako ng anak ko. Sobrang sarap sa feeling nun. Di ba kayo naiingit dun? Di nyo ba di nyo ba dream yun? Di nyo ba goals sa life yun? Na i-retire nyo yung parents nyo? Ganun. Sobrang laking issue sa mga kabataan ngayon na sa mga kaedad natin, lalo na mas bata sa atin na pinapakain naman sila ng magulang nila, pinapaaral naman sila. Pero pag sinabing kailangan obligasyon nila yung magulang nila, or kailangan magtanaw ng utang loob. May reklamo. May reklamo pa sila. Naputang inang yan. Pinakain ka ng magulang, pinaaral ka,
napaano ka sa magandang bahay, sa magandang school, or sabihin pinapaaral ka, tapos magrereklamo ka kasi sinabihan ka, kailangan daw obligasyon na pag-away pa sila sa social media. Magtanong kayo ng utang na loob, dapat i-return nyo yung parents nyo habang maaga pa lang magsikap kayo Tama. Sa akin yung magulang ko, okay. As in okay. Wala akong masasabi. Parang napalaki nila ako na maayos. Kaya bakit ako nandito, syempre. Diba? Bakit ako nagsasalita rito para mapakinggan nyo? Kasi nga, napalaki ako na maayos. So hindi? Oo. Sa akin, depende. Depende. Pero pag sa magulang ko, kailangan ko maging obligado na tulungan sila. Gusto ko yun. Yun yung pinaka-goal ko na, no? Pero sa iba, depende talaga. Same din tayo. Ikaw, gusto ganun din ang goal mo, di ba? Pero, kaya pag dumoin kayo sa community namin, kailangan ganun muna yung mindset nyo, ha? pero yung magulang. sa nakikita ko sa iba, depende talaga. Depende sa pagpapalaki ng magulang. Kunyari, may mga magulang naman kasi na talagang napabayaan nila din yung anak nila. Tapos biglang nag-boom yung anak nila na tapos tsaka lalapit na ganun. Parang ang hirap siguro nun, kung ako yung anak nun, parang mahirapan ako na natulungan sila. Kasi unang-una, nakikita ko sa social media parang hindi sila yung naging supportive na magulang doon sa anak nila. Pagkatapos sumikat, tsaka sila lalapit na gano'n. So, para sa akin, depende yun. Yung kung dapat mo bang i-obligay sarili mo na tulungan yung magulang mo. Yun. Kasi sabi nga ni Mot, wala ka mong mapatunguhan ay meron ka namang mababalikan. Break time. Break time. Welcome back sa Money Matters Podcast. So, yun. Welcome back sa inyo. Ito, next question natin is, ano yung biggest regret nyo nung nagsisimula kayo mag-business? Biggest regret ko nung simula ako mag-business. Kasi nag-business ngayon, may business. Wala akong regret. Kasi lahat ng mali ko, natuto ko doon. Siguro ang regret ko lang, hindi agad ako nag-umpisa ng maaga. Kasi early 20s na ako nag-start like 21. Mga ganun na ako nag-start So, ayun, wala akong regret when it comes to business. Ang maganda lang kasi doon, yes, nagkamali ako. Sobrang dami kong mali, pero natuto ko doon. Kaya ako nandito ngayon kasi dahil doon sa mga mali ko, sa mga learnings ko, sa mga knowledge ko. Ang regret lang doon talaga is, hindi ko agad sinimulan. Kasi kung sinimulan ko siya na maaga, tapos yun, na may mga mali akong encounter, na mistakes, ganun, di sana, mas successful ako ngayon kaysa dun sa kung anong estado ko ngayon. Sa akin naman, ang biggest regret ko nung nag-business ako, nung mga una at pangalawa kong business is, mas nag-focus ako sa quality over quantity. Ganun. Parang mas pinili ko yung quality kesa sa quantity. Kasi parang gusto ko kasi quality talaga yung product ko. Pero hindi ko na pinapansin na ito mahal to. Tapos ang mangyayari, syempre dahil mahal yung ingredient, kasi gusto ko quality, nagmahal din yung presyo. So yung ibang market na gusto ko, na ma-marketing ko nga sana is hindi kaya. So yun. Yun yung naging parang mistakes ko sa business ko noon. Kasi nagkaroon ako ng business na tatlo kami magkakasosyo. Tapos ako yung namamahala dun sa pricing. Sila yung magche-check ng lahat ng social media, ng marketing, tas ako sa pricing na parang check namin kung may kikitain ba kami o wala. Ganun. So mas ginusto ko kasi na na since quality yung ginagawa namin, kahit pa paano, maging, hindi lang 50% yung profit, gusto ko maging 70 kahit pa paano. Yun yung And sa mga una lang nagkakaroon ng benta, siyempre mauuna yung mga tropa, yung mga kakilala, pero yung mga hindi mo kakilala, sasabihin nila, masyadong pricey. So yun yung naging biggest regrets ko sa mga una at pangalawa kong business. Yun. Okay, so
Ano talaga, quality over quantity. Yun yung pinaka-problema ko. Nang una. Okay. Pero natuto naman Oo. kayo doon. Pero okay naman yung quality over quantity. Pero siyempre, you will check pa din yung yung kikitain mo din kung tama ba to or kung may mas okay naman na product or supply na pwede mong kunin, di ba? So ayun, may tanong, shoutout sa nag-send ng tanong na to, yung tropa ko si LJ. Business owner din siya. So, eto Rai, more on sa'yo to eh. Kasi may girlfriend ka. At age siya 20 to 30 years old, ano ma-advise mo sa magkaroon ka ng relationship kung todo yung grind mo? Na may relationship ka tapos todo yung grind mo. Ano ma-advise mo doon? Paano mo siya i-handle? Yung time ba? Paano? Sa akin nung nag-business ako, may girlfriend na ako, pero hindi namin naging problema yung business. Ang naging problema namin is time talaga. Time. Kasi sa business, same kami may may tawag dito, may makukuhang benefits pag alam nyo nag-business ako, ganyan. Ang problema lang pag may partner ka kasi is dalawa yung utak na gagana. Oo. Siyempre, kailangan mong kunin yung opinion niya. And ikaw, nakapokus ka sa pagpapaganda ng products mo. Para sa akin, mas magandang, mas magandang turuan mo din yung partner mo. Para kung hindi man siya sasang-ayon sa business na meron ka ngayon, siya naman yung gagawa ng kanyang business. Ganon. Parang same kayo ng mindset, magkaiba kayo ng opinion, same kayo kumikita. So, kung mawawalan ka ng time sa kanya, yung parang parang lambingan time nyo, mawawalan kayo ng lambingan. Gawin yung lambingan time yung yung same kayo kumikita ng pera. Doon kayo magkakaintindihan. So, yun yung sa akin. Wala bang mga follow-up question? Follow-up question. Sir, yata meron. Ikaw. Kung mag-a-girlfriend ka, diba? Kung mag-a-girlfriend ka or magkakaroon ka ng asawa, pipiliin mo ba na maging business partner yung magiging partner mo? Okay. Depende. Kung pipiliin ko maging business partner yung asawa ko, ganon. Siguro hindi. Hindi. Pero kung interesado siya dun sa business na meron ako, why not, 'di ba? Kasi pwede namin maging like you said bonding, ganon. Pero if hindi siya interested, hindi ko siya pipilitin. Mas okay na doon ka lang sa bahay. Gusto may pinagkakaabalan ka ibang business, pwede niyang gawin 'yun. Okay sa akin 'yun. Pero ang hindi ko siguro gagawin, pagtrabahuin siya na yung trabaho niya na 'yun, hindi niya gusto yung trabaho na 'yun. Kaya sobrang ako ngayon para sa future din na ayokong magtrabaho yung future wife ko na may magtatrabaho siya tapos hindi niya gusto yung trabaho na yun kasi para lang kumita ng pera, di ba? Gusto ko magtrabaho siya pero gustong-gusto niya yung ginagawa niya o kaya mag-business siya na lang. Pero if may business ako tapos hindi naman siya ganun ka-interested, hindi ko siya like business partner. Hindi ko siya pipilitin sa ganun. Hanap siya ng iba niyang business and then yun, baka pwede din. Okay. Sa sa field nyo, sa work nyo ngayon, ano yung mabibigay nyong advice na sa nagsisimula pa lang doon? Sa field nyo. Sa field ko, which is business din. Okay. Nagsisimula? Like I said na last podcast ata, have a plan. Yes, have a plan. Bago kayo mag-start mag-business, have a plan. Maging specific, no? Parang, yes. Kasi, if mag-i-start ka mag-business, tapos pinasok mo lang siya, wala eh. Talagang pumasok ko sa butas ng karayom, tapos wala kang pumasok ko sa kwarto, tapos madilim. Ganon. Wala kang makita. Kasi blindsided ka eh. Wala kang makita. Pero if you plan it, may ilaw may ilaw kang makikita dyan kahit papaano. Kaya iplanuhin mo talaga. Like ako, example, nag-start ako ng clothing dati. December December ako nag-start. September pa lang na siya, nakaplano na. Yes, may pruweba ako doon, yung email ko, ang password ko lagi sa email ko pag gumagawa ako is yung date ng ginawa ko yung email na yun. Yun yung password ko. Yun. So, September 28 yun, natatandaan ko pa. Pero, ni-start ko yung clothing, binuksan ko yung clothing, December 1. So, ilang months yun, ilang months na preparation yun. Diba? So, nag-start ako sa market, pangalan ng clothing, yung profit yung
cost, tas yung pwede kong kitain, ano yung kailangan ko ibenta. Lahat ni-research ko talaga siya. Kasi yun yung pinaka natutunan ko pag mag-start ka ng business. You need to plan it. Para pag may dumating, may encounters ka naman problema, ano naman sa'yo, kaya mo siyang harapin. Hindi ka susuko. Kasi, plinano mo na to eh. Ayun, sa market. Paano ba talaga mag-market ng negosyo sa social media? Paano mag-market ng negosyo sa social media? Paano yung tamang may tamang way, paano yun? Yes, may tamang way talaga. First is, alamin mo yung market mo. Hindi muna sa social media, which is your target market. If target market mo is Gen Z, hanap ka ng gawa ka ng page tapos yung related sa Gen Z, like ano ba yung trending style ngayon na pwedeng makarelate yung Gen Z, ano yung mga music, ganun, na makakarelate sila. O, example, si Hebabi, sobrang ano siya sa Gen Z ngayon. So gamitin mo yun, gamitin mo sa brand mo, di ba? So ayun, relate ka lang dun sa target market mo. Hindi ka pwedeng maglagay, kunyari, trending music ngayon, pero ang target market mo, mga binebenta mo, mga ointment, gugustuhan ba ng mga lolo-lola yun? Hindi niya alam yung music nun eh. So, ayun, siguro pag ganun, alamin mo yung pinaka-target market mo and then gamitin mo yung social media para gamitin yung mga trending ngayon o kaya ano yung fit dun sa target market mo. Ganun. Yun. Sa akin, based sa natutunan ko doon sa sige. pagmamarket sa social media, iba-iba kasi yan eh, di ba? Merong paid ads, Yeah, may ganun, merong tama. website, Ang galing. di ba? Paid Merong ads. content creating, mga ganun. Iba-iba yan eh. Kung saan yung gusto mong funnel kasi tawag sa ganun eh. Parang aralin mo talaga siya ng mabuti. Meron kasing Tuwa mo, pukusan mo talaga. meron kasing 3 or 4 ways. First is para magkaroon ka ng customer. First is cold email, cold outreach ang tawag. Outreach. Tapos sunod is affiliate. Sunod is word of mouth, like yung referral. Ganon. Sunod is paid ads and then organic marketing. Ito nandito mapasok yung organic marketing, yung mga social media, content creation, yun. Doon mo makukuha yung organic marketing mo na kusa na silang pumapasok talaga. Hindi na ikaw yung nag-reach out, sila talaga ng hindi unlike sa affiliate and referral na may word of mouth pa rin na galing sa customers mo. Ganon. So, 5 yon. First is cold outreach. Ito yung cold or DM email. And then, sunod is affiliate. Ito yung, yung nangyayari na. Basta alam na naman natin sa TikTok affiliate, example, ganon. Sunod is referrals. If may customers ka, tas ni-refer, ayun, referrals tawag doon. Fourth is paid ads. Magbabayad ka sa Facebook or sa internet or sa TV, I don't know. And then, 5 is organic marketing. Ito na yung content creation, kagaya na sinabi ko. 5 yon, 5 way para magkaroon ka. So, yung network din no? Important Yeah, din yung palawakin mo yung network Tama. mo, Ikaw, Ray, may question ka ba dyan? So, about sa mga customer din naman, may sinulat din ako dito. Ano yung pinaka-epektibong strategy para mapanatiling loyal sa'yo yung mga customer mo? Quality syempre. And customer satisfaction nga para maging loyal sila. Kasi if magaling ka na sa marketing, nauna mo sila. Ang maganda kasi doon yung pagbalik ng customer. Ayun yung pinaka talagang solid doon. Yun yung pinaka maganda doon. Kaya pag meron kang customer nasa satisfied mo yung customer mo, good thing yun sa business kasi babalik at babalik sila sa'yo. Yun yung maganda doon. Yes, magaling ka sa marketing, pero sa unang bili lang naman. Unang bili lang nila. Maraming business na ganun eh. Parang sa una, boom talaga. Oo, boom. Kasi nga, first time nila i-try. Ang daming taong nahuhook, ganun. Pero pagdating na yung wala nang bumabalik, doon ka na matatalo. Kasi nga, unang-una quality. Siyempre, kailangan mo quality. And then, customer service. Siyempre, madali kang makontak, madali kang, alam mo yun? Pwede ba dagdag dyan, innovation? Innovation? Oo, pwede din. Di ba? Kasi siyempre, alam natin lahat, pag yung business is bago, talagang patok muna yan. Oo. Tapos katagalan, magsasawa din. Ito, example, Jollibee.
Jollibee or McDo, ganun. Bakit sobrang solid nila, hindi sila like bumabagsak, 'di ba? Kasi pag yung food nila, babalik-balikan talaga. First of all, yung Jollibee ang lakas sa bata. Sobrang lakas. Nung bata pa lang tayo, ang iniisip agad natin Jollibee. Jollibee agad. Spaghetti, like that. So, kasi yung target, ang maganda sa Jollibee, marketing ng Jollibee, ang target nila hindi matanda. Bata. Bata. Puro ba? Tingnan mo, bubuyog. Sino bang matanda ba gusto ng bubuyog? Pero, di ba, bata talaga yung target nila. Kasi, ayun nga, sobrang ang sarap ng pagkain, saktong-sakto sa bata, pang-birthday, chicken, di ba? Ganon. So, ayun, is example yung Jollibee na sobrang grabe yung quality nila and yung customer service. Though, meron naman kasi talagang ibang branch na hindi maganda. Pero franchise kasi nila yun. Pero when it comes to product nila, yung food nila, hands down talaga sa Jollibee na hindi bumababa yung quality nila. Ganun. And then naglalabas pa sila. Yun sabi mo, innovate. Naglalabas sila ng mga bagong food. Ganun. Talagang kumakatch up din talaga sila sa mga nangyayari din. Ganun. Ganun. Sa akin, sabi nga nila, di ba, people like to buy but not to be sold. Yeah. Yo, tama. Tama. Galing. Kaya, Mismo. tsaka wag mong lolooin yung mga customer mo. Diba? Yun yung wag kang maglalagay ng mga fake sheets na talagang para lang makabenta, di ba? Tama. Yun. Para talagang bumalik-balik sa'yo, huwag kang magloloo, gawin mo lahat hanggat kaya mo maging quality yung product mo. Yun para sa akin. Okay. Para balik-balikan ka talaga ng mga customers. Okay. I have a question. Ano yung biggest mistake mo in life, hindi lang to sa business, in life na nagkaroon kayo ng realization para boom, bangon ulit ako, or laban ulit. Ganun. Ikaw, Angelo. Sa akin, Biggest mistake mo in life. para sa akin, yung sumasabay lang ako sa Agos. Yan. Para sa akin yung biggest mistake ko eh. Hindi ako nagno-notice ng mga mali na pala to. Parang hinayaan ko lang dumaloy. Wala akong pa sa mga nagiging resulta, mapatama man o mali. Parang sabay sa Agos lang ako. Parang yun yung nagpagising sa akin na dapat may mga plano ka rin, dapat naiisip mo rin yung mga bagay na to, na hindi ka lang dapat ganyan. Diba? Hindi ka lang dapat may stuck sa ganito. Yun yung nagpa-realize talaga sa akin na kailangan din talagang kumilos. Sa akin, biggest mistake ko. Actually, parang wala pa eh. Wala pa. Opinion ko lang naman. Parang wala pa kasi, parang at the age of 15, tinry ko na kumita ng pera. Tuloy-tuloy. Hanggang sa may mga natutunan akong bago. Ganyan. Hindi ko siya masasabing biggest mistake yung katulad kanina dun sa mga business ko. Ganun. Hindi kasi biggest. In Hindi life siya, kasi. siya eh. Hindi ko masasabi kasi feeling ko meron pa. Meron Meron pa pa akong magiging pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko na parang yun yung magiging turning point ko. Kasi yun lang naman yung mindset ko eh, na pag nagkamali ako, gusto ko bumangon lang din ako. Yun lang yun. Parang, sa ngayon, ang iniisip ko is, nagsiset lang ako ng goals. Ganun. Hindi man ako mag-set ng goals ng pang isang taon, siguro pang isang linggo. Ganun yung gusto ko. Parang, doon ako nasa-satisfied doon nasa-satisfied yung utak ko, makita agad yung resulta ng ginagawa ko. Pero, yung goal na ginagawa ko is pang isang linggo lang talaga. So, di ako mag-expect na malaki. So, ganun. So, di ko masasabi na meron na akong biggest mistake sa buhay ko kasi, yun nga, 15 years old, tinatry ko na kumita ng pera, tuloy-tuloy yun. Walang palya yung mga taon ko na yun. Kahit nag-stop ako ng pag-aaral nun, yun, nagpi-freelance pa rin ako. So, ganun. Siguro hindi pa rin siya biggest mistake na try ko mag-ipon eh. Para sa akin eh. Marami pa. Feeling ko marami pa. Okay, so ako na. Biggest mistake ko siguro is naging kontento ako. Ganun. Kasi kung hindi ako naging kontento, baka wala ako na dito. Baka mas malupit pa ako ngayon. Ayun. Sobrang naging kontento ako eh. Dahil, ewan ko, kumita lang ako ng pera or hindi. Ganun. Basta naging kontento ako sa buhay. And ayun, sa mga nanonood, lalo na pag bata pa kayo,
if kumikita na kayo ng pera or kumikita na kayo ng malaki-laki, huwag kayong makontento. Please, continue learning. Hindi na ako simula nung kumita ako ng pera, hindi na ako nakikinig. Hindi naman sa hindi nakikinig, hindi ko na ina-absorb yung mga sinasabi ng ibang tao, especially yung mga mas mataas sa akin. Sobrang, ewan ko, yumabang ata ako or gano'n. Minado ako doon na kasi hindi na ako nakikinig sa kanila. Sobrang nakontento ako. Akala ko pang habang buhay na yun. Gano'n. Hindi na naman pala. Ayun, feel mo sapat na yung knowledge na meron. Oo, yun, gano'n. Lalo na dati. Okay na to, wala na to. Kumikita na ako eh. Akala ko yun na yun. Yun, hindi pala. Sobrang daming realizations talaga na gising ka, mali kang ginagawa mo. Mali yung ginagawa mo. Kumilos ka. Kahit kumikita ka na ng malaki, mali pa din, Oo, mali pa din. Kasi parang nakontento ka eh. Eto, if you stop learning, you will stop earning. Ganon. If you stop learning, hindi ka nag-grow. In a month or in a year, yung pagkita mo, unti-unti mababawasan yan. So, non-stop dapat yung learning, continue yung growing nyo dapat kahit kumikita na kayo, ganon. Ito, if may webinar sila, like sila Boss RDR or sa A-Quest, yung A-Quest community namin yun, sila Boss RDR, yung mga milyonaryo kilala natin sa social media, uma-attend pa din dun. Uma-attend pa rin sila dun. Guest lang sila dun? Hindi guest. Magbabayad talaga sila. Si Josh Mojica, nagbabayad siya dun. Ang bayad dun is, ewan ko, basta mahal yung bayad dun. Ma-attend sila dun. Kasi non-stop talaga yung learning. Non-stop talaga yung learning nila. Kahit sobrang, alam yun, dami nilang natutunan sa buhay, sobrang successful na nila. Nag-aaral pa din kasi sila. Kasi iba nga yung perspective ng taong to. Yung magtuturo na to, di ba? So, Ito, may tanong pa ako ng isa na, paano nakaka-apekto Anong epektos? paano nakaka-apekto ang personal na mindset at disiplina sa tagumpay sa negosyo? Personal na mindset, tsaka disiplina. Sobrang laking apekto. If hindi ayos yung mindset mo, tas nag-start ka mag-business, lagi ko itong sinasabi, hindi kapital yung kailangan pag nagnegosyo ka. Hindi agad kapital. Though kailangan na kapital, pero hindi agad kapital. Ito talaga. Putang ina, ayusin nyo to. Real talk, ayusin nyo yung utak nyo. Huwag nyo muna palitan. Ha? Ayusin nyo muna yung utak nyo. Pinapapalitan kasi yung isa. Pinapapalitan eh. Ayusin muna. Pwede naman ayusin muna eh. Ayusin nyo muna. Naayos yan. Magbasa kayo ng mga gantong libro. Magbasa kayo. Ayusin nyo. Makinig kayo. Though yung process nyo sa pag-ayos ng mindset nyo, sobrang boring yan. To be honest, sobrang boring yan. Mga gabi, sabihin natin may trabaho kayo, tapos kailangan nyo pang magbasa ng mga libro or makinig ng mga webinar. Sobrang boring nun. So, ayun, kailangan nyo lang talaga daanan. Ayusin nyo yung mindset nyo. Kasi, pag hindi nyo ginawa yan, mag-fail kayo sa business. Okay? Kahit paulit-ulit. Though, in the process naman, matututo pa rin naman kayo dun. Yun na yung learning process nyo. Pero maganda na yung inaayos nyo pa lang bago kayo mag-start. Para yung matututunan nyo na lang is yung mali nyo na lang na like more on operations na lang, more on ganun to na lang. Hindi na yung alam nyo yun, yung mindset na kailangan mong itawid. Sabi nga may nakita akong quote sa IG, I don't know kung anong pangalan nun. Basta sabi niya, yung pagkita sa business, yung kinikita sa business, o kaya pag-start ng business, sobrang dali lang. Pero yung sobrang mabilis lang, like 1 to 2 years lang. Pero yung naging ugali mo, yung naging attitude mo para maging maayos na businessman, yun yung matagal. Yun yung pinakamatagal niya. Ikaw, Jello, ba? May tanong ka pa dyan? Meron, dami mong bala. Marami tayo. Mga ba yan, sa mga followers ba natin yan, Tal? Mga followers yan. Ano masasabi mo sa mga nandidis? Kanina, sa atin. Sa atin? Di ba may mga nakita na agad nagko-comment na negative. Ikaw, ano masasabi mo ron? Ano yun komento mo? Tinamaan sila. Di ba? Tinamaan sila. Tama? Tinamaan sila. Kasi hindi kayo magagalit, hindi kayo mag-aaksaya ng oras dyan. Mga baka ng shit kayo kung hindi kayo tinamaan. Meron dyan ang dami na motivate yun. Tama kayo, agree 100%. Yun. Sobrang thank you kasi na-motivate kayo. Pero yung mga nagalit,
ito talaga yung tinamaan sila. Siguro ganun yung buhay nila. Wala. Thank you pa din. Thank you pa din. Share nyo na din. Para ano, gusto nyo mag-react, i-stitch nyo pa, reaction video nyo. Pero ayun, tinamaan sila. Yun yung masasabi ko, tinamaan sila. And ibig sabihin, tumago sa puso nyo. Ibig sabihin, imbis na gamitin nyo siya pang bash, why don't you change yourself na lang? Kasi nga, tinamaan na kayo eh. Naapektuhan na kayo eh. Kasi nag-aksaya nga kayo ng oras ng type sa amin eh. Nag-aksaya kayo, 5 minutes din yun. Ang haba pa nung isa, bagong motivational shit daw. Ayun, nag-aksaya ka ng oras, ha? Thank you. Pagod. Kami, wala kaming paki sa'yo eh. So yun, may tanong ako doon. Bilang ikaw, siyempre binibuild mo yung brand mo, yung branding mo, yung pangalan mo. Gaano kalaking bagay sa'yo yung ganun? Lumabas ka sa social media, magsalita ka. Diba? Kasi yun, parang yun na yung gusto mong gawin ngayon. Gaano kalaking bagay sa'yo yun? Actually, kung may choice lang ako na hindi na lumabas, pero nakakatulong pa din ako. Like, maturo ko tong nalalaman ko. Pwede hindi na ako lumabas eh. Pero ayun nga. Pero ang pinaka-point mo talaga, Yes, makatulong ganun na talaga. Kasi karamihan. ang daming kaedad natin or mas bata sa atin na na hindi alam yung power ng social media na internet na pwede ka palang kumita doon, ganun. Pwede kang pero i-start mo yun sa improving na mindset talaga. Improve mo yung mindset mo. And yun yung magandang ituturo natin sa kanila na kaya natin ginagawa to. Kaya tayo nag-i-start ng ganito kasi gusto natin matulungan sila ma-reach yung full potential nila. 'Di ba? So, ayun, magugulat na lang yung magulang nila. Kumikita na pala tong anak ko. Diba? Sarap sa feeling nun, masabihan ka ng ganun sa community natin, 'di ba? Kaya join na sa community namin. Ano yan? Join na kayo dyan. Nasa link ko. Ikaw, may tanong ka ba? May tanong ba kayo? Ako, last na tong tanong ko sa akin. Kasi ubos na yung mga tanong ko din eh. Okay. Ito, wala na to sa mga sinulat ko. Pero ito yung isa sa mga napainggan ko sa ibang podcast. Na, kailan mo ilalabas yung beast sa katawan mo? Yung beast. Parang mo sa katawan mo. Kung kailan, Yung beast? Okay. Kung kailan mo ba ilalabas yun? In terms of business. Beast? Nilalabas ko na siya ngayon. Dapat araw-araw nyo ilabas yun. Though hindi naman posible yung araw-araw kasi meron time na tatamari ka. Pero discipline pa din. Ilabas nyo lagi. Kung kaya nyo na ilabas ngayon, ilabas nyo na. Huwag na kayo huwag nyo na i-limit yung sarili nyo. Meron na palang beast sa katawan nyo, ba't hindi nyo pa nilalabas? Ilabas nyo na. Ilabas nyo na. Kaya nyo naman pala ilabas eh. Hindi na yung mamimilit pa kayo. Hindi na yung next week ko na ilalabas o kaya pag may problem akong dumating, ina nyo. Huwag nang gano'n. Huwag na kayo mag-start ng business. Ilabas nyo na. Bago pa lang mag-start yung business, habang pinaplano nyo pa lang, ilabas nyo na yung business na meron sa inyo. Kung ano yung lakas nyo. 100% agad. Ganun. Tama. Go. Agree ako dun. Agree lang ako sa sinabi. Agree. May tanong ako sa inyo. Ito, more on family and business tayo. Ano yung values na galing sa family mo o natutunan nyo sa family nyo na pwede mo i-apply sa business or gano'n? Sa akin kasi si Papa business-minded na noon pa. Mm. Kahit sa lolo ko. Yung side nila, business-minded sila. Talaga nagbe-business na sila. Kahit mga dati, kahit puhunan mo dati, dos lang eh. Aabot na 100, malaki na yun. Malaki na yung pera noon. Ganun. So, ganun sila hanggang dumating kay Papa, ganun din. Yan yung sa akin, gusto ko i-apply. Pero, actually, kahit hindi nila ako tinuturuan sa business, mapilit ako. Okay. Mapilit ako na alamin yung ganung bagay. Ganun. Ang pinaka natutunan ko sa magulang ko is tawag dito, in terms of business, di ba? Ano ba? Parang wala kasi, parang hindi naman kasi kami nag-uusap about yan eh. Hindi na values lang. Yung values lang. Like, hindi sa usap eh. Hindi yung nag-uusap kayo. Yung ano lang ba? Yung ugali or yung like yung ginagawa nyo sa connection, ganon. Ano yung ugali nila or ano yung pagsasama nyo sa pamilya nyo na pwede mong i-apply sa business nyo. Kasi sa amin, parang ang pinaugali namin kasi is sa ibang tao kaya namin maisama. Ayun, paisama. Kumbaga, kung i-apply ko sa business, kaya ko makikipag-usap sa mga customer na nakukuha ko yung loob nila. Okay. So,
isa rin sa pinakamaganda yun na gawin sa business pag nagbi-business kayo, isa rin sa pinakamagandang gawin kasi nga pwedeng bumalik sa inyo yung customer nyo. Yeah. Pwedeng matuwa sa inyo yung customer nyo at the same time mag-enjoy sila dun sa product na binibenta mo. Mm. Total. Sa akin siguro yung never yung walang hintuang learnings, ganun. Kasi sa bahay, ganun kami. Sa isa't isa, kahit kila mama, may natututunan sila sa amin, may natututunan kami sa kanila. Ganun. Parang walang hintuan na parehas natututo. Siguro ganun sa business. Pwede mo Sakaling apply, no? pwede akong matuto lang gusto ko lang matuto ng matuto. Okay. Sa akin Ikaw, naman, sa'yo? siguro siguro yung kasi si mama at si papa magaling bumasa ng tao. Ewan ko sa work ata nila yung dati. Ganon. Ayun, na-apply ko yun. Like, itong tao, alam ko kung saan to magaling tong tao na to. Ganito. Alam ko kung saan ko pwede to ilagay. Ganon. Sobrang laking tulong nun. And then yung yung humility din. Kasi if may humility ka, yung janitor or yung CEO dapat same lang yung paano mo sa kanila, pakikitungo. Sobrang laking nun. So pwede mo i-apply sa business mo kasi if may humility ka, yung pinakamababa mong tao at yung pinakamataas mong tao dapat same lang yung tingin mo sa kanila. Trato. Ganun din. Kung may boss ka or mas mababa sa'yo, dapat same lang yung tingin mo sa kanila. Sobrang laking tulong. And then you can apply it to businesses. Kunyari, yung waiter ng Jollibee, tapos yung manager ng Jollibee. Dapat same lang din yung salita mo sa kanila. Paano ka magsalita. Kung galit ka sa isa, dapat ganun ka din dapat. Ganun. O kaya kung mabait ka sa manager, that mas mabait ka din sa waiter. Hindi dahil sa estado nila sa buhay. Ganun. Sa career nyo, ano yung di nyo ini-expect na dumating? Career? Ikaw, especially sa'yo. Career ko, hindi ko in-expect na dumating. Biglang nagulat ka na boom. Biglang Hindi. To be honest, wala eh. Wala eh. So, nung ang daming nagtanong sa akin, di ka ba naiyak nung bumili ka ng kotse? Hindi. Hindi ako naiyak. Kasi, in-expect ko na siya eh. Kasi pinagplanuhan ko na siya eh. Ganon. Na, minamanifest ko na siya eh. Alam ko na mangyayari to. Ganito. Alam ko na sa business, if may business ako tapos nag-boom, tapos kumikita ako ng malaki, alam ko na mangyayari yun. Minanifest ko yun eh. Plinano ko yun eh. So, parang walang surprise ganito na kasi minamanifest ko na siya eh. Bago ko pa lang yun i-start, pinaplano ko pa lang siya. Alam ko na magbo-boom to, ganito. Tsaka kaya walang ano sabi mo? Like surprise, nagulat ka. Hindi mo ini-expect. Hindi ko ini-expect yun. In-expect ko siya lahat. Pero sabi nga nila, expect the worst. Tapos prepare for the big results, ganun. Maganda mag-expect ka na ng worst mo para if dumating man yung worst na yun, alam mo na. Hindi ka mag-expect na mataas agad yun. Prefer for the siguro, the great results. Boss Rai. Sa akin, yung pagiging, photographer. Hindi mo in-expect yun. Pagpasok ko sa multimedia. Yun. Hindi ko na-expect yun. Na, gusto kasi dati, luto, culinary. Talaga gusto ko. Pagluto mo kami mamaya. Kasi si mama malupit din magluto eh. Kaya yun lang din yung nakuha ko. Pero nung pagdating ng senior high ko, doon ko nagustuhan yung mga camera, Passion editing. mo talaga yun eh. Biglang gumanon biglang pumitik sa utak ko. Hanggang ngayon, dala-dala ko yun. Parang, doon ko nalaman na creative pala ako sa ganyan. Passion mo yun, tol. Sa isang video, kahit hindi ko makita yung pinaka-timeline niya, alam ko paano gawin. Parang ganon. That's your passion talaga. So, doon ako nagulat sa na biglang yun pala yung trip ko. Ganun. Kasi may pagkabata ko, iisa lang yung gusto ko eh. Parang gusto ko mag-chef. Yan. Gusto ko mag-culinary. Yun yung papasukin ko sa college. Pero pagdating ko ng senior high, bago tumuntong ng college, multimedia na lang. Gusto ko dati mag-engineer eh. Yung mga nakitang building sa Manila dati. Kailangan pala magaling sa math dun. Hindi na ako
Nalaman ko, Bobs Saka pala. ano yun eh, standard yun dati. Engineer ka, di ba? Engineer, architect, Nakita ko doktor. building kasi doon, men. Tapos ang angas ng hat niya, nagutos siya ng mga ano doon. Oo. Tapos may hawak pa siyang ano. Putang ina, hirap pala. Buti lang, hindi ako nagganun. Kakasakit ulo. Di pa kakayanin. Hindi ko. Kaya ko siguro, pero mas okay ako sa ganito. Ikaw, Jelo, meron ka pa tanong? Passion mo talaga. Ubus na yung tanong ko eh. Passion mo talaga yung ano yun. Oo, yun. Photography. Ito rap. Feeling ko rap to. Music. Music. Ako, hindi ko pa alam eh. Joke lang. Di mo pa alam? Basta ito, alam ko, ano ka, sa more on photography, videography. Ito, music. Ito. Ito, gaming. Gaming yan. Ako, wala. Direct ano, bombit. ako matulungan ko lang kayo maabot yung mga ano nyo. Okay na ako. Yeah. Ito, out of ano lang na question. Out of the Ano web. yung movie or palabas na tumatak sa inyo na Batang kyak. parang Joke lang. na ano nyo pa rin yan pag naaalala nyo parang nare-relate nyo pa rin sa buhay nyo. Ano yun? Sa akin ano, Facing the Giant. Sino yun? Anong Facing the BC? Giant. Anong- Facing the Giant, ano yun? Christian movie siya. May coach doon. Actually, kapangalan ko ngayon coach doon eh. Si Coach Grant. Ano yun? Coach siya sa football. Tapos, Coach Grant. panoorin nyo, Facing the Giant. Ano siya? Coach siya sa football. Tapos, yung football na yun, laging talo. Laging talo siya. Ganon. Tapos, lagi siyang, ano yun, tatanggalin na siya doon sa trabaho niya. And then, na-realize niya na may isang pastor doon. Tapos, basta binasahan siya ng Bible verse. Ganon, na sabi. Na about doon sa work niya. Basta sa pinagdadaanan niya, nakarelate siya doon. And then, ayun, kinausap niya si God. Ganon. Tapos, tatalo pa rin siya. Talo pa din yung team niya. Ganon. Tapos, yun, narinig niya pa yung usapan na yun na tatanggalin na nga siya. Ganon. Tapos, kinausap niya pa rin si God. Mag-isa lang siya. Tapos, nag-surrender na siya kay God. Ganon. So, after nun, doon na, binago niya yung philosophy ng team niya. Na hindi na sila naglalaro para lang manalo. But para kay God din. Ganon. Binago niya. And then, yung mga, ano niya, yung mga, tawag doon, mga player niya, nag-start na din worship kay God, ganon. Pinigay na rin nila yung buhay nila. Ayun, tapos, doon na sila nanalo-nalo. Wala na silang pake doon sa, ano tawag doon? Doon sa panalo. Basta, makapaglaro sila na maayos, ganon. And then, alam ko nakita nyo tong scene na to eh. Siya yun eh, scene niya yun eh. Yung sa football field, tas naka-blindfold siya. Tas may dala-dala siyang kakampi niya. Tas sigaw na sigaw yung coach niya. Ayun yun. Panoorin niyo yun. Motivational, parang ginawang scene yun eh. Ayun yung pinaka tumatak sa akin. Pag ano yung favorite movie ko. Kasi nakarelate ako doon kasi nga yung mga challenges natin sa buhay, naging drama, ano na to, yung mga challenges natin sa buhay. Ano lang, para... Sige. Yung mga challenges natin sa buhay, yes, hindi mahirap siya lampasan. May mga imposible siyang lampasan. Pero, alam mo, may kakapitan pa din tayo. So, ayun lang. Kaya sinabi siyang Facing the Giant kasi nga, sobrang laki ng problema niya. Ganon, na nalampasan niya pa din. Ganon. Ganda yung movie na yun. Christian movie siya. Sa akin yung movie na Pursuit of Happiness. Will Smith. Will Smith. Yun. Ganda nun. Bakit yun? Kasi yung mga struggles, yung mga challenges niya doon na hinarap nilang dalawa nung wala silang matirahan, di ba? Kung saan Ano sila pangalan niya dun? natutulog. Gardner? Nalimutan ko eh. Basta yun. Ano yun? Sobrang yaman na nung taong yun. Di ba? Sobrang sipag Yung niya. struggles nila pero tinuno pa rin nila talaga para sa ginawaan, di ba? Pinurso pa rin nila yung gusto nilang marating. Dalawa sila ng anak niya. Pero ang totoo nun daw, yung anak niya, hindi daw ganun kalaki. 14 months, sinabi nung bida. Ay, yung Oo. talagang true story nun. True story nun. Tapos nagpapalit pa daw ng diaper. True story yun. Hindi daw, hindi daw. Doon kasi parang 5 years old na eh. Yung anak niya, may malaki na. Doon hindi. 14 months. So, sabi niya, sobrang laking difference daw nun. Doon sa movie. Kasi, sobrang laking nga rin ng difference nun. Ganun. Kasi mas mahirap yun. Oo, mas mahirap yun. 14 months. Ikaw, Ray? May Ay, ano? tumakbo sa'yo na palabas. Movie. Batang Wala. Quiapo. Kasi wala. Series, Wala. as in, hindi No, naman as in. series. Kasi, parang, bata pa ako, parang, Avengers, mga ganun.
Hindi, ano kasi Batak parang Quiapo. parang neto lang ako nakakaintindi ng mga ano, Captain ng mga Marvel. movie. Kasi noon kasi parang mas napo-focus ako sa ano, sa Anime. hindi ako nag-anime. Weh? Oo. Kumbaga, mas na-focus ako noon sa mga ano, sa mga transition, camera angle. Okay. Mas napapansin ko 'yun. Tapos Okay, yun yung napansin mo. Hindi yung moral lesson. hindi kasi hindi ko nga naiintindihan minsan eh. Ngayon lang kasi ngayon lang ako nakaka-catch up sa mga movie. Kasi mas napopokusan ko yung mga third of rules sa mga camera angle yan. Kasi parang ano eh parang pagka kasi nung high school tayo hindi naman gaano Oo, kahit naman ako. na Hindi rin. movie. Pagdating nung senior high, sumikat mga vlogs. Ganyan. Halos yung pandemic lang doon ako nahilig sa movie. Kahit naman ako nung nitong pandemic kasi wala namang gagawin talaga. Tapos Oo, ako din. ito lang nung ano, medyo naintindi na ako, natutuwa na ako sa mga movie kasi nga naiintindihan ko na siya. Tinututuwa mo Ah, yung story na. Nito ko nga lang nalaman na yung mga cartoons noon, talaga meron din talagang ano eh. Meaning, May no? laman din Oo. talaga. Pang matanda siya actually. Tom and Jerry, Pero parang, no? May mga oo, scenes si Tom and Jerry. May makukuha kang lesson eh. Pero kung bata ka lang, mas matutuwa ka lang kasi makulit lang yung ano, ganyan. So, wala akong specific na favorite na movie. Kasi nga, Na tumatak sa'yo. mas na-focus ako sa ano. Actually, sa akin, hindi ko naman siya favorite eh. Parang ayun lang yun. Kasi kagaya nga, sabi ng tanong mo, na ano ko lang, pinaka-tumatak lang sa akin. Ganun. At sa akin naman. Parang, May movie talagang favorite na ano, entertainment lang. Ganun. May ganun ako movie. Pero yung pinaka-tumatak, ayun. Siguro katarantaduhan. Oo, mga ganun. mga action. Oo, action. Oh, Tom Cruise. Gusto ko yun, pre. Meron. May tanong ako sa inyo. Asyong Salonga. Manila Kingpin. Ina mo. Baby Ama. Hari ng Zelda. Partners. Ito. Hanggang kailan at saan mo dapat kayanin mag-isa at maniwala sa sarili mo? Kay LJ ulit to. Shoutout sa'yo, pare. Ako hanggat buhay ako. Hanggang tama. Hanggat buhay ako. Kasi hanggat buhay ako, gusto ko matuto lang eh. Okay, hindi ako susuko pag buhay pa ako. Parang ganun. Kasi marami akong goal sa buhay. Marami akong gustong gawin sa sarili ko, sa family ko, sa mga nakakasama ko rin. Kahit naman sa mga kaibigan ko, gusto ko rin same tayo, umangat. Yun yung pinaka-inspiration ko sa buhay, Kong TV talaga eh. Kung TV. Kung paano niya naiangat yung mga tropa niya. Oo mo, no? Kasi isipin mo, Gusto ko din eh. pwede niya maging choice na ano eh. Siya lang. Siya lang eh. Siya lang sa si B. Yun lang yun. Pero Looney mas Boy, pinili niya no? na ano, na isama niya yung mga kaibigan niya. Same sila. Mas masaya sila ngayon. Ganun. Siguro kung si Kong TV, siya lang mag-isa or dalawa sila ni B, siguro doon lang talaga din siya. Ganun. Hindi siya umangat din. Mm. So, may question ako. Ano ang mindset na dapat meron ng isang tao na nagsisimula pumasok sa business bukod sa tamang mindset at discipline? Cry. Dapat mindset. Hindi. Anong dapat meron ng isang tao na nagsisimula pa lang bukod sa tamang mindset at discipline? siguro para sa akin, bilang kung ako rin, kung magsisimula man ako ng business, kaya ko mag-let go ng mga taong hindi kayang sumabay sa akin. Okay. Yung mga hindi kayang sumabay sa Pero trip totoo na yun, gagawin ko. Parang mag-iiwan ka talaga ng tropa. Parang ganun din. Parang sacrifice mo kasi yan eh. Oras na marami kang maiiwan or ano. Pag talagang hindi kayo same page kung ano na. Though may maiiwan ka talaga. Kahit anong gawin mo. May maiiwan at maiiwan ka. Kasi, kung ikaw bababa ka dun sa level nila, kunyari ito ka, binago mo na yung mindset mo, discipline ka na. Pag bumaba ka dito, dun, okay pa kayo. Pero kailangan nila humabol eh. Huwag kang bababa. Pangit yun. Bobo, tawag dun, bobo. Pag bumaba, nasa tamang mindset ka na eh. Nag-i-start ka na, tas bababa ka dahil inaaya ka nila or like, gusto mo makasama sila or gusto mong makisama. Bababa ka dun sa level nila. Bobo tawag sa'yo. Sila yung umangat.
Kasi benefits nila yung makukuha dun eh. Ikaw pag bumaba ka, negative mo yun. Disadvantage mo yun. Bobo ka pag bumaba ka sa level nila dahil kung nasa angat ka na. Bobo tawag dun. Sa akin, hindi lang dapat business-minded ka, saka may disiplina ka. Siguro dapat meron ka ding, dapat committed ka din. Commitment. As in, sobrang committed ka dun sa, sa gagawin mong business. Kasi, pag hindi ka committed, pag nagkaroon ka ng problema dun sa business mo, talagang let go mo na agad eh. So, yun. Dapat committed tayo sa mga gagawin natin. At mas maganda kasama si Lord pag sa mga ganyan. Para talagang may suporta ka. Kahit hindi galing sa tao. Diba? Galing na kay Lord. Dapat committed ka, hindi committed ka. No. Yeah. Lapit mo. Alam mo Rapper talaga to. Rapper talaga to, boss. Lumarime talaga siya, men. Last question. Sa mindset na nalulos or natatalo ka na, paano mo ibabangon or paano ka magtiwala ulit sa sarili mo o sa kakayahan mo? Sa akin, gamitin mo yung mistakes mo. Mistakes Mm. para matuto. Kailangan mong baguhin yun eh. Kasi, syempre, pag nagkamali ka, di mo na pwedeng, gawin ulit yun. So, baguhin mo. Matuto ka sa pagkakamali mo. So, yung parang sinabi ko kanina na restart, rework, refocus. Rework, refocus. Kailangan mo na i-apply sa sarili yun para, para bumalik ka dun sa linya mo. Yan. No, ikaw, Tol. Yung triple R ni R. Di Rai. Quadruple R. Right, Ikaw. refocus, yeah. ikaw. Ngayon, tanong ulit. Sa mindset, dumating sa time na yung mindset mo is natatalo ka na or sumasablay ka na. Paano mo ibabangon ulit yung sarili mo or magtitiwala ulit sa kakayahan mo? Ganun lang din sa like you said kanina. Parang step back lang, i-figure out ulit. Yun lang yung opinion ko. Para makabalik ulit. Kasi sabi nga nila, di ba, karanasan na magtuturo ng tamang Yes, leksyon. learning is the big experience is the big teacher, Ah. like they said. Yun ganun. So kailangan ito, add ko lang. Ayun nga. So if dumating man sa point na nawawalan na kayong tiwala sa sarili nyo, may makakapitan pa din naman kayo, si GOD. So ayun, anak tayo ni GOD nga eh. So may makakapitan kayo. Pero kagaya na sinabi ni Rai, na yun, matuto tayo sa mga mali natin. Pag nagkamali, higa saglit, bangon ulit, try ulit. Ganon. Nagkamali, higa ulit. Siguro, wag kayong magkakamali ng parehas, like twice or thrice na, paulit-ulit yung mali nyo. May problem na yun. Kailangan nyo ayusin yun. Hindi yun part of the process na. May problem na tawag doon. May problema na kayo. Kasi paulit-ulit na twice or thrice nyo nang ginawa. Tapos yung mali, same lang. May problem na kayo doon. Wag muna kayo siguro hanapin nyo muna yung sarili nyo. Ganun muna yung siguro gawin nyo. Unwind ka muna. Kasi hindi ka natututo eh. Ganun. Ayos utak muna. Ganun. Balit utak. So, yun. That's all for our episode 2. Thank you again for watching. Like, follow, and subscribe sa lahat ng social media namin na nasa description down below. If you want to learn more about our community that focuses on lifestyle and mindset, join on our Discord server, and that's it for our episode 2. Thank you. Money Matters Podcast. Pa-pam-pam-pam.